Ang China ay nagpapakita ng masigasig na modernisasyon sa kanilang military capabilities, kasama na ang pagdevelop ng mga advanced weapon systems, cyber capabilities at space technology. Ito ay bahagi ng kanilang layuning magkaroon ng mas malakas na kakayahan sa power projection at protektahan ang kanilang interes sa loob at labas ng rehiyon. Ngunit bakit walang nagkaka-interes na sumali sa military recruitment ng China? Ano ang dahilan at tila bumababa na ang bilang ng mga mamamayan na lumahok sa hukbong militar ng bansa? Yan ang alamin sa video na ito. Hindi lamang ang iba't ibang bansa sa kanluran ang mayroong mga hamon sa recruitment sa kanilang mga puwersang militar. Kahit sa People's Liberation Army ng China, mayroong ding kanilang mga suliranin. Kahit na malaki ang bilang ng mga kawani ng PLA kung ikukumpara sa kanilang populasyon na umaabot sa 1.4 billion, ang porsyento ng mga naglilingkod sa China ay mababa lamang. Ang porsyento ng mga naglilingkod sa China ay 0.5% lamang, na mas mababa kaysa sa Estados Unidos at sa karamihan ng mga bansa sa buong mundo. Sa kasalukuyan, mayroong ding investigasyon ng China ng bilyong-bilyong dolyar para sa modernisasyon ng depensa. Kaya sa mga nakaraang taon, sinikap ng Beijing na i-reduce ang kanilang hanay sa militar sa pamamagitan ng pagtanggal ng halos 300,000 na sundalo mula sa kanilang forces sa lupa noong 2019. Ang pagpapababa ng edad limit para sa mga aplikante at ang pagbibigay ng espesyal na pagpapansin sa mga nagnanais maging fighter jet pilot ay ilan lamang sa mga hakbang na ginagawa ng PLA upang mapalakas ang kanilang hanay. Isa pang mahalagang aspeto ng recruitment sa China ay ang pagkuha ng mga piloto. Sa kahit na high school graduate lang, maaaring maging isang piloto sa Air Force ng China. Ngunit sa kabila ng pagiging mas mababa sa pang-akademikong antas, ang mga kamakailang pagbabago sa teknolohiya ay nagpapakita ng pagiging isang piloto ay nangangailangan din ng tamang edukasyon at kasanayan. Sa kabuuan, ang mga hamon sa military recruitment sa China ay hindi lamang tungkol sa dami ng aplikante, kundi pati na rin sa pagpili ng tamang mga individual na may angkop na kasanayan at kaalaman para sa kanilang tungkulin. Ang mga kababaihan sa modernong China ay naging bahagi na rin ng militar sa iba't ibang mga tungkulin at kapasidad, habang sa nakaraan, ang hukbong pagpapalaya ng bayan o PLA ay karamihan ay nababatid ang panglalaki. May mga pagsisikap na isama ang higit pang mga kababaihan sa militar sa mga nagdaang taon. Ang mga kababaihan ay naglilingkod sa iba't ibang sangay ng PLA, kabilang ang hukbong lupa, dagat, himpapawid, rocket force at hanggang sa mga suportang gawain tulad ng logistika, administrasyon at serbisyong medikal. Kahit na may ilang mga hamon pa rin sa pagsulong at representasyon sa mga antas sa posisyon, ang mga kababaihan sa China ay patuloy na nagbibigay ng malaking ambag sa kahandaan at kakayahan ng PLA sa pamamagitan ng kanilang partisipasyon sa iba't ibang operasyong militar at serbisyo sa bansa. Noong Disyembre, nagmungkay ang opisyal na pahayagan ng PLA na hindi sapat ang bilang ng mga lubos na nakatraining na tauhan ng hukbong dagat upang pamahalaan ang lahat ng kanilang mga bagong warships. Hindi sapat na magkaroon ng pinakamalaking navy sa buong mundo. Kailangan din ng pinakamahusay na nakatraining at naka-operate na navy. Ngunit sa kabila ng mga hakbang na ito, may mga hamon pa rin sa recruitment sa China. Una, noong 2013, natuklasan ng isang opisina ng recruitment sa China na 60% ng kanilang mga college recruits ay hindi pumasa sa mga physical test. Pangalawa, ang mga infantry recruits ay nakakaranas ng stress fractures na nagpapakita ng mga pisikal na hamon na hinaharap ng mga recruit. Ang pangatlong hamon ay ang patuloy na pagtaas ng obesity sa China. Mahigit sa 50% ng mga matatanda sa China ang klasipikado bilang overweight o obese. Ang problema sa obesity ay direkta ring nagre-resulta sa mataas na rate ng pagkabigo sa mga physical test para sa recruitment sa militar. Ang pang-apat na issue ay ang trend ng lie flat o tangting sa China, kung saan ang mga kabataan ay sumusuko sa ambisyon at nagpapasyang maging mas komportable sa kanilang pamumuhay. Ang pagpigil sa pagkalat ng ideyang ito online ay isang patunay ng pagkontrol ng pamahalaan sa kahit na anong kontra-culture na ideya.
mayroon silang komunistang otoritarya na pamahalaan na may tinatawag na thought police upang pigilin sa pagsisinungaling o tahimik na pag-alis dahil itinigil ng CCP ang pagkalat ng ideyang ito online sa pamamagitan ng paggamit ng Cyberspace Administration ng China. Ito ay isang regulasyon sa internet na nag-utos sa mga online platforms na mahigpit na pagbawalan ang mga post tungkol sa Tangping at nagtanggal sila ng orihinal na post hinggil sa usapin. Ang panglimang rason ay ang mental health. Ito ay isa pang malaking issue sa mga personnel ng PLA. Ang kawalan ng suporta at pag-unlad sa kanilang mental health ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kanilang kakayahan at kahandaan. Isang survey na isinagawa sa 2016 ay nagpapakita na halos 30% ng mga miyembro ng PLA ang nag-ulat ng mga psychological problems, halos dobleng bilang kumpara sa dati. Ang missile force ay lalo pang naapektuhan dahil ang kanilang mga miyembro ay madalas na nagtatrabaho sa mga liblib na underground silo na may hinaharap na mga kakaibang hamon sa kalusugan ng kanilang isipan. Kamakailan lang itinatag ang VA Hospital sa Beijing upang mabigyan ng suporta sa mga dating sundalo ng PLA. Subalit marami pa rin sa kanila ang nag-aantay ng tamang suporta para sa kanilang mga benepisyo. Ito ay kapang-anim na rason para mawala ng motibasyon ang mamamayan para sumali sa hukbong militar. Isa din sa mahigit na patakaran sa kanila ay ang limitadong pagbiyahe, lalo na sa labas ng China. Ang mga sundalo ay maaari lamang maglakbay sa loob ng bansa, habang kanilang mga pamilya naman ay pinahihintulutan na magbiyahe sa ibang bansa. Ito ang pampitong kadahilanan ng pagkawala ng gana ng mga kababayan nila para sumali sa hukbong militar. Isa pang malaking hadlang ay ang limitadong access sa internet. Mula pa noong 2010, ipinatupad ng PLA ang isang pagsasara sa mga sundalo sa pag-access sa internet upang bantayan laban sa potensyal na online traps. Ito ang nagiging dahilan kung bakit wala o limitado ang kanilang presensya sa mga social media platform tulad ng TikTok at ng pagbubukas ng mga personal na blog. Paano nakakaapekto ang limitadong access sa mga pangunahing modernong kaginhawaan sa recruitment ng mga sundalo? Ang sensitibo at otoritaryanong pamahalaan ng China ay nagbibigay ng karagdagang hamon sa mga sundalo. Ipinagbabawal sa kanila ang makabukas ng mga blog sa internet at maglagay ng personal na anunsyo sa media. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng access sa internet para makapag-recruit ng mga sundalo na may mga technical na kasanayan. Subalit sa ilang lugar tulad ng China, may mga hamon sa pag-access sa teknolohiya. May isang teorya na ang bahagi kung bakit nahihirapan ang recruitment sa kanluran ay dahil sa pananaw sa political correctness na may armadong puwersa kung sobrang politically correct ang mga bagay sa kanluran. Sa ilang batalyon, ang mga sundalo ay madalas na sumasailalim sa PowerPoint briefings tungkol sa mga pertud ng mga lider tulad ni Xi Jinping at ng Communist Party. Subalit hindi lahat ay natutuwa sa ganitong sistema. Walang gustong makinig sa ganoon. Ang mahigpit na patakaran ng pamumuhay na ipinatutupad sa mga sundalo ay isang malaking hadlang para sa mga kabataang Chinese na nag-iisip na sumali. Ang mga restriction na ito ay limitado ang kanilang kalayaan at access sa mga pangunahing modernong kaginhawaan. Kaya't nagiging sanhi ito ng pagkakawili sa marami na magpatuloy ng militar. Ang kultura ng China ay matagal nang nagpapahalaga sa edukasyon at merito kaysa sa puro militarismo. Sa kasaysayan ng Imperial China, ang mga scholars ay pinapaboran kaysa sa mga mandirigma. Sa kasalukuyan, may mga issue rin sa korupsyon at pribilehiyo sa loob ng People's Liberation Army. Ang recruitment ay naapektuhan din ng patakaran tulad ng one-child policy. Ano ang epekto ng one-child policy sa bilang ng mga anak ng mga militar sa China? Ang recruitment ng PLA ay malaki ang naapektuhan ng yamang one-child policy na may malawakang epekto sa lipunan ng China. Sa ilalim ng patakaran, maraming pamilya ang mayroong isang anak lamang at madalas ay ayaw isama ng mga magulang ang kanilang anak sa anumang potensyal na panganib kaya't sinasamantala sila. Ito ay nagresulta sa mas kaunti ang bilang ng mga anak sa mga militar na pamilya. Dahil dito, mas mababa ang posibilidad na sumali sa militar ang susunod na henerasyon ng mga pamilyang ito. Kamakailan lang isang artikulo ni Adel Badar sa Newsweek ang nagpapakilala sa atin sa isang mahalagang issue. Ang recruitment sa People's Liberation Army o PLA ng China. Hindi gaanong kalaki ang issue, ngunit mahalaga pa rin ito sa pag-unlad ng militar ng bansa.
Ang China Communist Party o CCP ay naglabas ng footage ng mga sundalong PLA na nag-e-enjoy sa hotpot at naglalaro ng video games sa hindi maayos na Himalayan environment. Ito ay isang paraan upang mapanatag ang mga magulang ng mga sundalo na alam na ligtas at mahusay ang kanilang mga anak kahit nakadeploy sa mga lugar na hindi gaanong komportable. Ang ekonomiya ng China ay may mabigat na suliranin sa merkado ng ari-arian sa loob ng mahigit na 2 taon. Ang plano ng pamahalaan na palakasin ang suporta sa pinansyal para sa mga kumpanya ng real estate ay maaaring magdulot ng labis na pasanin sa sistemang pananalapi. Ang pagkakamali sa pagtugon ay maaaring magdulot ng malubhang mga kahihinatnan kabilang ang pagtaas ng mga hindi naagbayad sa mga utang sa bangko na maaaring makaapekto sa lahat ng uri ng mga bangko sa malubhang pagbagsak sa ekonomiya ng China. Ang mga kabataang Chinese ay hinaharapang mataas na pagkawala ng trabaho sa buwan ng Hunyo ng nakaraang taon. Ang rate ng walang trabaho sa mga urbanong lugar para sa mga individual na nasa edad 16 hanggang 24 ay umabot sa isang record na 20%. Bagamat pansamantalang itinigil ng pamahalaan ang paglalathala ng datos ng kawalan ng trabaho ng kabataan nang hindi nagsasaad ng isang tiyak na panahon. Ang bilang ng mga kandidato na kumukuha ng pagsusulit sa sibil na serbisyo ng China ay umaabot sa isang record na mataas. Habang hinahanap ng mga graduate ang tiyak na trabaho, gayunpaman tanging ilang napipili ang makakakuha ng mga posisyon sa pamahalaan ngayong taon. Lumalakas ang kompetisyon na may mahigit sa 3 milyong mga kandidato na kumukuha ng pagsusulit sa katapusan ng Nobyembre, samantala ang mga lokal na kawani ng sibil ay hinaharap ang pagkalta sa sahod. Ang mga kawani ng sibil ng pamahalaang sentral at mga sundalong PLA ay nananatiling immune sa mga hakbang na gaya nito. Sa China, ang trabahong militar ay maaaring maihahambing sa serbisyo sibil. Ang isang sundalo na naglingkod ng hindi kukulangin sa 12 taon ay nakamit ang ranggo ng sergeant o sarhento ay maaaring mag-apply para sa paglipat sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan na hindi makakakuha ng kanilang inaasam na trabaho. Ang pagsali sa PLA ay maaaring maging isang kaakit-akit na pagpipilian dahil ito'y nag-aalok ng katatagan at malinaw na landas patungo sa hinarap. Ngunit kung ang PLA ng China ay magagawa na mag-recruit ng sapat na mga kwalipikadong tropa at sila'y maititrain sa pamantayan, mananatiling hindi patiyak. Paano makakatulong ang propaganda films tulad ng Wolf Warrior 2 sa pagpapaayos ng public image ng PLA sa China? Sa kabila ng mga hamon, patuloy ang PLA sa pagsisikap na tugunan ng recruitment challenges. Sinusubukan nilang palakasin ang patriotic vibe ng nationalism sa loob ng China. Isa sa mga paraan nito ay sa pamamagitan ng propaganda films tulad ng Wolf Warrior 2 na nagpapakita ng mga sundalo ng China bilang mga bayani sa pandaigdigang antas. Ngunit kahit may mga hakbang na ginagawa ang PLA, hindi pa rin ito garantisadong magiging epektibo. Kailangan pa rin tiyakin na ang recruitment process ay magiging matagumpay at magbibigay daan sa pagkuha ng sapat at kwalipikadong mga tropa. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling mahalaga ang papel ng PLA sa pagpapanatili ng seguridad sa China. Gayunpaman, mahalaga rin na suriin at bigyang solusyon ng mga issue sa recruitment upang matiyak ang kalidad at dami ng mga tropang militar ng bansa. Sa huli, ang recruitment sa PLA ay hindi lamang tungkol sa pagpapalakas ng militar ng China, kundi pati na rin ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga kabataan na maglingkod sa kanilang bayan at maging bahagi ng isang dakilang misyon. Sa kabuuan, habang may mga hamon at pagsubok sa recruitment, patuloy pa rin ang PLA sa pagpapalakas ng kanilang hanay. Subalit, kailangan din nilang harapin ang mga issue tulad ng korupsyon at mga patakaran ng pamahalaan. Sana'y nagustuhan mo ang video na ito. Kung mayroon kang mga tanong o mga paksang nais na pag-usapan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na pagkakataon.